araw kahit na bumabagyo at mabuhay ang ating mahal na mga kababayan na dapat na dakila at makasaysayang lungsod ng Maynila. Malulog kong pinaabot sa inyong lahat ang aking bukod tanging pagkasalamat sa inyong pagtangkilik sa akin itong nakaraang alala. Sa puso kong nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala at sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin. Sa aking makisig at masipag na Rizky Alcalde, Isko Moreno, at sa ating mga ginagalang na pinatawan ng konseho at ang ating mahal na Congressman Amado Bagasin, mahal na mahal ko dahil sa kanyang distrito pinakamalaking aking lamang. At ating Congresswoman Lucia Punon, ito kayo nakita, ulit na pala kayo. Sa mga sinatawan ng anim na distrito ng Maynila at sa ating mga opisyal, mga barangay chairman at mga kagawad ng mga barangay, at kung hindi man ako at doon sa lahat ng kung hindi man ako ang inyong pinoto, hinihiling ko sa inyo na bigyan niyo ko ng pagkakataon at tulong upang ating sama-sama ibangon muli ang ating lungsod. Hinihiling ko sa inyo ang ating pagkakaisa sapagkat ang karangalan ng Maynila at ang pinapukasan nito at ang pinapukasan nito at ang pinapukasan natin lahat ang siyang nakataya dito ngayon. Higit sa lahat, ang pinapukasan nito ay hindi lamang para sa ating kababayang Malineño, kundi para sa lahat ng mamamayang Pilipino. This is also another historic milestone for the city of Manila. For the first time in history, Manila will have an ex-convict as your mayor. And also for the first time, also in the history of the Philippine judiciary, a special court was created and handpicked the justices to convict me. Twice I was offered to leave the country. Twice I refused. Barely 2 months after I stepped down, Secretary Nani Perez, through former Chief Justice Andres Narbasa, offered me to leave the country and go to the country of my choice, bring anything I want to. And most of all, assured me that no cases will be filed against me, on the condition that I sign a document clearly stating that I resign as President of the Republic of the Philippines. Isipin nyo, nakaupo rin sa Malacanang, pinipili pa akong kumuha ng signature. Mga katuloy, alam lang illegal siya.
Kaya po 2 beses ako inalok. 2 beses po ako tinanggihan ang kanyang anak. Tumanggi ko dahil alam ko wala akong kasalanan. At hindi ko kayang talikuran ang pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino. I did not accept the offer because I am innocent. But as the judge, I was convicted and the justices who convicted me were immediately promoted to the Supreme Court. Kung ako man ay ex-convict, ito'y dahil sa aking prinsipyo. And I feel that I'm in good company with President Nelson Mandela of Africa, of South Africa, Deputy Prime Minister of Malaysia, Anwar Ibrahim, Aung San Suu Kyi of Myanmar, and our own the late Senator Ninoy Aquino, who was also convicted by a military court. We were all convicted. That is why we are now known as men of conviction. Allow me to share with you the reason I still stand before you. Despite the vicious propaganda against my person perpetrated by the elite and my political opponents. Despite the inhuman treatment I received, despite the disrespect I did not deserve, in the end, well-known and highly respected personalities like Bishop Tobias, who, on behalf of the Catholic Church, asked for forgiveness. And no less than our beloved President Ninoy Aquino asked me to forgive her. They apologized in public, and no less than our beloved President Ninoy Aquino asked me to forgive her. The Catholic Church for what happened to you. I hope and pray that in the end, you can come to terms with us bishops and priests. Kaya ngayon, nagsisimulan natin at bubuksan natin ngayon ang isang bagong kabanata upang ibalik ang sigla at kaayusan at kaunlaran ng ating lungsod ng Maynila. Marami at malawak ang dapat natin gawin para isaayos at ibalik ang ganda at sigla ng lungsod ng Maynila. Maraming mabibigat na hamon ang ating hinaharap. Hindi na natin kailangan ang sabihin pa sa atin yan ng mga sino-sinong panyaga ang tungod tiniksa sa atin sa Maynila. Magtataka pa tayo bakit sinasabi din Dan Brown, ang American author, sinabi Maynila are hills of hell. Many are still in the state of denial about this. Pero para sa akin at para rin sa ating lahat, this is a wake-up call. Kaya ang sigaw natin ngayon, gising Maynila, bangon Maynila, at sulong Maynila.
I'm certain, and we must all agree, Manila is the gateway to the Philippines. Manila is the face and image of the Philippines, the pearl of the Orient. And we must ensure that this image is honorable and deserving of our respect, of the respect of the international community of nations. What are the challenges we are faced today in our beloved city? Ano ang kondisyon ngayon? Ano ang kondisyon ng ating mga syudad ngayon? Nasa ating Manila ngayon ang pinakamaraming mahirap ng mga kababayan. Ayon sa pag-aaral ng ilang mga profesor ng Universidad ng Pilipinas, we have today in Manila the highest poverty incidence in the national capital region. Nasa atin sa Manila din ang pinakamaraming walang trabaho. Ayon sa pag-aaral ng ilang mga profesor ng Universidad ng Pilipinas, Manila has the highest employment rate in the national capital region. Sa mga siyudad sa Pilipinas, ang ranking ng Maynila ay out of 38 cities, number 36 ang Maynila. Sa usapin naman ng governance ayon sa Department of Interior and Local Government, yan po findings ng DILG. Ayon din sa report ng Commission and Audit, nakabaon sa utang ang ating syudad. Naging kumulang sa 3.5 bilyong piso, 3.5 billion. That is the report of Commission and Audit. Ang utang naman sa Meralco, ang date February 21, 2013. Ang utang sa Meralco ay higit kumulang sa 600 milyong piso, 519,257,530 pesos and 90 cents. Mas malaki na po ngayon na. Hulyo na ngayon. Hindi malaman kung paano natin babayaran. Kaya ang kondisyon naman ng kriminalidad ay lalo lumalala. At laman ng mga payagan natin, ang ilang pulis, Maynila, ay nasasangkot pa sa mga krimen gaya ng mga extortion, kidnapping, robbery, hold up, at iba pang istorya ng cordon mula sa Divisoria hanggang doon sa port area. Yan noong nakaraang taon, tinuring ng ating PNP, Highway Patrol Group. Ito po yung report ng ahensya ng gobyerno, ng PNP Highway Patrol, na karnak capital ng Pilipinas ay ang Maynila sa halip na sa Quezon City. At kaya siguro mapasok na sa krimen ang ating mga polis ay dahil sa kakulungan ng suporta sa kanila. Ang ating mga polis Manila ay kamakailan lamang ay pinutulan ang kanilang mga presinto ng tubig, ang kanilang mga presinto. At ngayon ay halos 2 taon na hindi sila nakakatanggap ng kanilang mga allowances. Ang ating mga public school teachers naman ay binawasan na ng kanilang allowances, hindi atrasado pa ang ibigay. Wala rin tayong matibay na programa sa pabahay para sa ating lungsod. Kaya naglipa na ang mga informal settlers. May mga kababayan tayo, malinenyo man o napapadpad lamang dito sa para maghanap buhay. Ang namamahay,
Sila naman ang namamahay sa mga estero, sa ilalim ng mga tulay, sa mga bangketa, pasilyo, at kung saan sulok ng syudad. At sa ilang mga lugar ng Maynila, ang ating mga vendors naman, inuupahan ang gitna ng kalye, kaya nasisipan ang daloy ng traffic. Kung walang ayusan at kapayapaan, hindi magkakaroon ng kaunlaran. Patong-patong ang mga problema, kaya ang mga investors, mga komersyante, mga negosyante, lumilipat na sa ibang lungsod at iniiwan na ang Maynila. Ito sana ang dapat magbigay ng trabaho sa livelihood opportunities sa ating mga kababayan dito sa Maynila. May mga ospital tayo dito, anim-anim nga na pinagmamalaki. Pero reklamo naman ng health data pasyente, wala na mga gamot. At wala na mga medical supply. At sa aking pagkakaalam, sinabi sa akin ng ating Vice Mayor at naman siya, ang budget natin sa inabubahan sa museo para sa taon ito ay higit kumulang na siyang na bilyon at 200 milyong piso. 9.2 billion pesos. Ngunit, ang ating tinataya koleksyon nitong nagdaang first quarter at second quarter ay umaabot lamang yata ng 2 bilyong piso. Ang Milenyo at ang bawat Pilipino na nakakaunama at ang tunay na mamalasakit sa kalagayan ng lungsod ng Maynila. At nandito tayo ngayon upang marapin ang hamon ng pagbabago, ang pagsulong ng kaunlaran ng ating lungsod. We will clean our city. Kaya sisimulan natin ngayon ang pagbibitbit ng walis bilang simbolo ng ating malasakit para linisin ang ating lungsod. At linisin natin, wawalisin natin hindi lamang ang basura, kundi ang mga korupsyon, ang mga sindikato sa kotong at kriminalidad ng mga tiwaling koruptor. Kaya ang mensahe ko sa mga korap na mga opisyal, makinig ko ng mga polis, ang mga kotong cops are hoodlums in uniform. Your days are numbered here in Manila. Your days are over in this city. Tapos na ang maliligayang araw ninyo. Tapos na, tapos na, tapos na. I promise you, the fight against corruption will be the centerpiece of my administration. We will clean up our police force and see to it that they will truly be Manila's finest and not Manila's worst. This is a warning and a wake-up call to police officers engaged in criminal activities, from kotong to drug dealing, from extortion to protection rackets and other abuses. I ask you to reform because we will go after you.
ang advice ko sa inyo, magbago na kayo. We will apply the full force of the law so that we may become a model city insofar as peace and order is concerned. Hinihiling ko sa ating mga negosyante sa Maynila na maglagay sila ng CCTV camera para madali natin mahuli yung mga masasamang loob. Ito ang diwa ng public-private partnership. Kaya dahil dyan sama-sama natin labanan ang krimen. Kaya umaasa ko na susulong ng konseho ang isang ordinansa na kailangan maglagay ng CCTV ang bawat tindahan o negosyo dito sa Luzon naman. I ask the support of our City Council, led by our distinguished Vice Mayor, Isko Moreno de Mendoza, for the necessary legislation to clean up our city. In our first 100 days, we must clean the streets from vendors that cause traffic jams, that create a conducive environment for petty crimes like snatching. Ang panukala ko dito ay maglunsad tayo ng mga night market kung saan pwede mag-upa ng kalye ang mga vendors para mayroon sila ng hanap buhay na hindi makakaabala sa ating traffic. We will start cleaning our waterways to mitigate flooding. We will do this in line with the clear climate change adaptation and disaster risk reduction mitigation program. We must learn our lessons from last year. Heavy rainfall brought by the monsoon flooded the city. Kahit walang bagyo ay lumulubog ang Manila dahil tuloy-tuloy ang malakas na ulan. Bilang mayor ng Maynila, tinitiyak natin na may malinaw na programa sa paghahanda sa panahon ng malakas na ulan at bagyo. Kasama rin dito ang paghahanda para sa lindol at sunog. Dapat may kakayahan tayong tulungan ang mga salanta ng baha, lindol at sunog. We will give our full attention to the dredging of our esteros, and we will relocate those living there to a safer place. Sa tulong ng kapitang ahensya ng gobyerno, lilinisin natin ang mga estero para dumaloy ang maayos na tubig. Kaya sasamantalin ko na ang pagkakataon ito para magpasalamat ako kay Pangulong Noynoy Aquino, kay Secretary Babe Simpson ng Department of Public Works and Highways, at kay Attorney Francis Tolentino, Chairman ng Metro Manila Development Authority, dahil sisimulan na nila ang programa para sa dredging at paglilinis ng ating mga estero. Kaya po, papasalamat ako muli sa pagsimula ng ating Pangulong Aquino at ang kanyang andito, Secretary Babe Simpson, at inulit ko at Chairman Tolentino. Ang mga beautification project sa Maynila, tulad ng pagsasaayos at propaganda ng Rojas Boulevard,
si MMDA Chairman Tolentino ang nangako naman na tutulungan tayo dito sa Maynila. At nangako naman ako na makikipagtulungan tayo sa kanila. Andyan ang anti-littering campaign, subayad ang basura na kalat sa kalsada, at hindi problema naman ng Mayor MDA o ng MDA, ito ay problema natin lahat. Kaya hinihingi ko rin sa inyo na mangako rin kayo ng handa kayo tumulong, handa kayo makisa at magbuwis ng oras at pawis para sa kagaganda ng Maynila. Ipapasalamat din ako sa ating mahal na Vice Presidente ng Pilipinas, Vice President George Marbinay, para sa kanyang programa ng relocation para sa mga naninirahan sa mga esteros sa sisimulang hininga ngayon. Buti na inihipit natin siya. The Vice President, as Chairman of the Housing and Urban Development Coordinating Council, assured me of his support. Thank you for coming, Mr. Vice President. Salamat po. At ngayon po ay sisikapin naman natin ilunsad ang isang programa para sa kalusugan. We will try to strengthen family health care, especially at the barangay level, so that we can install a system of quality but affordable health care for our citizens in Manila. We will try to improve health financing by coordinating with the Department of Health and PhilHealth. Pero lahat na ito ay kailangan malaking pondo. May kasabihan nga, hindi tatakbo sa sakyan kung walang gasolina. Marami din tayong dapat kaayos sa revenue generation and tax collection. Pag-aaralan din natin ang tax code ng lungsod. We will update and modernize the real property tax collection, as well as the release and issuances of business permits and licenses. I will ensure that we will first launch a program of efficient and systematic tax collection before we even consider any increases or introduction of new taxes. These are the challenges we face today in our city, and for which I will need your help and cooperation. If we are to redeem and rebuild what should be and must be the premier city of the Philippines, we must all lead by example. I will not ask you to do what I am not prepared to do. We will ensure full transparency on all revenue collections, disbursement and expenditures of the city. This is a commitment and conviction of your ex-convict mayor. Kaya marahil iwan na muna natin ngayon ang mga politika-politika. Dahil kailangan natin ipakita sa natin sa lahat na kaya natin ito. Pagkagawa natin, pagandahin ulit ang Maynila. At ang sigla ng Maynila na may pagmalaki natin sa buong mundo. Pero hindi po ako si Superman. Ang pagkakalam kong hindi ko kaya bigyan lahat ng kontrol, ng solusyon ng lahat na ito. Hindi po magic ang mga problema ito dahil ang gobyerno sa maraming taon at dekada nakabayaan. Ang hinihiling ko lang po sa inyo ay konting tiis, konting sakripisyo, konting dagdag ng pasensya,
konting dagdag kulang pag-unawa. At higit sa lahat, ang inyong buong pusong pagmamalasakit at pagdamay. At kung kailan man, at kung kinakailangan man ako ay maglimos, makiusap at magluhod, ay kanino man ay gagawin ko. Gagawin ko ng buong puso para ibangon muli lamang ang ating lungsod ng Maynila. Mag-umpisa na po tayo ngayon sa tulong ng ating Pangulong Nonoy Aquino at ang ating mahal na Congressman Amado Pagasin, at siguro tutulong na rin si Congresswoman Blinka Bonawan para manangawa, at ang buong konseho, at sa tulong ng bawat barangay at higit sa lahat, sa tulong ng lahat ng mamamayan nagmamahal at nagmamalasakit sa lungsod ng Maynila. Para tulungan ang ating mga kapuspalad na mga kababayan, ang mahirap ay tinutulungan, hindi pinakotoran. Dito sa Maynila, ang mahirap ang amo ni ERA. Kaya po, pakiusap ko sa inyo lahat, tulong-tulong po tayo sa pagsulong ng bagong Maynila. Hindi ko po kaya mag-isa ito. Kailangan ko ang bawat tulong, ang bawat mamamayan. Hindi lang po mga taga Maynila. Kapag ito po Maynila, ay ito po ang mukha ng ating bansa. Kaya po ako'y nakikiusap sa inyo lahat. Tulungan niyo po ako, tulungan niyo po ang aming gobyerno, ang aming mga konsero, at asahan niyo po, kasi po naman ay susuklian namin yung pagtulong ng buong katapatan na paglilingkod dito sa ating mahal na lungsod ng Maynila. Maraming salamat po at mabuhay po lahat.